Ibang-iba marahil ang buhay ng 78 anyos na si Eduardo Sevilla kung hindi niya nakilala ang poong Jesus Nazareno. Kung hindi naman ako napasama rin sa ganito, baka ewan ko po kung nasaan ako ngayon. Baka po wala na ako talaga. Isa si Ka Edong sa mga pinakamatandang hijos del Nazareno na aking nakilala dito sa Quiapo Church. Mula raw pagkabata, marami nang iniinda si Ka Edong. Kasama riyan ang rayuma sa pagkabata at hirap sa paghinga. Ang kalsada ang unang nagdala sa kanya sa Poon noong siya'y 19 anyos. Natisod niya ang isang prosesyong alay sa Poon sa kanilang lugar sa Santo Cristo, San Juan. Nakita ko lang po na marami sumasama. Parang nahingayo po ako sa kanya na sumama. Nakita ko, panik-panahog sila, hila ng lubid, panalangin ko parang guminhawa ang katawan ko. Mula noon, nagdarasal na si Ka Edong sa Poon, sumali sa balangay o grupo ng mga namamasan hanggang naging ganap na ihos. Pero halos 3 dekada rin daw ang inabot bago tuluyang nawala ang kanyang mga dinaramdam. Bakit hindi siya sumuko ni nagduda man lang sa loob ng 30 taon? Panalangin ko hanggat buhay ako, sa iyo ko. Hanggat kaya ng katawan ko. Sa Quirino Grandstand, sa gitna ng ensayo ng Parish Youth Ministry, isa sa mga grupo ng mga kabataang bahagi ng ihos, nakilala ko ang 14 anyos na si Adrian, isa naman sa pinakabatang iho. Ang paglalakbay sa simbahan ni Adrian nagsimula sa pagsasakristan, bago nakilala ang Poon sa barkadang niyaya siyang magpasan. Pero ang intensyon niya raw noon sa pagpasan, hindi panata. Kundi, so 2023 namamasang ka na pero parang lang dahil Clout. Clout. Dati po dumadaya pa po talaga ako ng malalay lugar sa Tondo. Para lang po pumasa na ganun. Pero po hindi ko po talaga nararamdaman yung presensya niya. Nagbago ang lahat noong Enero 2024. 12 anyos pa lang siya noon. Nagkasabay-sabay ang problema. Na-ospital ang ama at nagkakomplikasyon sa diabetes. Sabay pa problema sa pera. Hindi raw malaman ni Adrian saan o kanino lalapit. Hanggang sa matisod daw niya ang isang post sa Facebook tungkol sa Quiapo Church at dinala siya ng paa sa simbahan. Mula ng gabing yon, nabago raw ang pananaw niya sa Poon. Ang tuwalyang ito, ang tanda ng kanyang pagpupunyagi at sakripisyo. Itong tuwalya na hawak ko, siguro sa unang tingin, nakakalain yung ordinaryong tuwalya lang. Pero para kay Adrian, isa itong parang badge of honor. Kasi hindi basta-basta na igagawad daw sa kanilang mga ihos yung tuwalya na to. At ang kwento niya sa atin, kailangan muna ng 60 hours na service bago ka maging eligible na makuha itong tuwalya na to. Maibigay sa iyo yung tuwalya na to na simbolo ng iyong isa sa mga simbolo ng iyong dedication at commitment sa pagiging ihos. Hindi po ito matatapos hanggang mawala na po. Yung mga lola at lola ko po, sinusuportahan nila po ako dito eh. Sa mga bagito po na mamamasan, ano ko lang po sa inyo, kung ano po inumpisahan nyo, tapusin nyo hanggat kaya ng sarili nyo, kaya ng katawan nyo. Kasi po, dinanas ko na yan. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.